Silent Night? Di nga. Alam niyo ba kung paano naisilang si Jesus? Tara, kwento ko sa inyo. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, pinalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Naku, talaga naman ang hirap pala ng kondisyon nila nung panahon na yun. Sige, alamin natin ang kasalan noon. Divorce o hiwalayan. Sa Mateo chapter 1 verse 19, sa kulturang Hudyo, ang babae at lalaking nagkasundong magpakasal ay itinuturing ng mag-asawa kahit hindi pa sila lubusang nagsasama. Bakit? Kasi ang kasalan nila kasunduan na kung tawagin ay betrothal. Alam nyo ba, ito ang posibleng mangyari kay Mary. Kung hindi pinakasalan ni Joseph si Mary, marahil ganito rin ang sasapitin niya, stoned to death. Dahil lumalabas na nangalunya si Mary. Aba, patay na si Mary, patay pa si Jesus dahil nasa sinapupunan na si Jesus. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, ayan, unang panaginip ni Jose. Tignan natin. Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. Tanggap kita. Happy, happy. At Jesus nga ang pinangalan ni Jose sa sanggol. Punta tayo sa Gospel of Luke. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Serenio ang gobernador ng Syria. Kaya umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Ayan, kaya nagkaroon ng census para mabigyan na sila ng tax itong mga Israelita na under sa mga Roman government. Wait lang, kung tayo sa Emperador Augusto, kailan kaya natin gagawin ang pagrehistro o census ng mga tao? Sa Israel, ganito ang weather. Sa buwan ng December, malamig sa Israel. May snow sa kanila, pero hindi madalas, kung minsan sa northern part o mataas na lugar sa parte ng Jerusalem. So sa tingin nyo, siguro summer ito naganap, yung census. Okay, sige, tuloy na natin ang kwento. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat sila ay mula sa angkan ni David. Kasama rin niya umuwi upang magpatala si Maria
na kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Yan, makikita natin, nasa donkey. Pero alam niyo po ba, mayaman lang ang nakakabili ng donkey noon. At minsan, may mga taong ayaw makita na ang mga kababaihan noon na nakasakay sa donkey. So most probably, naglakad si Joseph at si Maria. Alam niyo ba kung gaano kalayo? 144.841 kilometers walk. Isang linggong lakaran. Carry mo, ang hirap noon, naku po. At hindi lang yon, mula Nazareth hanggang Bethlehem ay mabato at mabundok. Ang hirap talagang lakarin, hindi ho basta-basta yon. Maaaring makunan si Mary. At ito na ang nangyari. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at iniga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ibig sabihin po, may mga paupahan pala roon noong araw, parang Airbnb, na maaari kang mag-check-in. Kasi nga naman, galing sa malalayong lugar itong mga taong to para magpatala o magpalista sa census. Marahil nakita ni Joseph at ni Mary na ang mga sabsaban ay walang mga hayop. Kaya dun sila tumuloy at dun na ipanganak si Jesus. Marahil summer yun, kaya walang mga hayop sa sabsaban. Nando sila sa pastulan kung saan dinadala sila ng mga pastol. Dun sa mga madadamo at masusustansyang makakain ng mga hayop. Kaya for safety, para hindi siguro dapuan ng mga germs, binalot ni Maria yung kanyang anak na si Jesus ng lampin para maiga niya ito sa sabsaban. Yung sabsaban kasi dyan kumakain yung mga hayop. Kaya marumi talaga dyan. Okay, sige, tuloy natin. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa. Nang gabing iyon, at tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila. Ang kaluwalhatian ng Panginoon, ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban." Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tignan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sila Maria at Jose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita. Ayon sa sinabi sa kanila
ng anghel. Pagkasapit na ikawalong araw, tinuli ang bata at pinangalanang Jesus. Ito ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglinis ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon: bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan ng Panginoon. Magkapares na ibong bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapati. Dito makikita natin na ordinaryong tao lang o tutusin nga mahirap dahil ang alay nila ay bato-batong ibon lang o inakay na kalapati. Yan yata yung kantang Two Turtle Doves. Okay, sige, balik tayo sa Mateo at baka umulan. Panahon na ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas, magi, mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Ano ba ang mga magi? Ang magi ay astrologers, nag-aaral ng mga bituin sa langit. Nagsasabi ng mga karakter o pag-uugali ng isang tao at kung minsan nalalaman nila ang future. So yan po yan ang magi, hindi po three kings, kundi mga magi, mga astrologers. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? So tinawag niya mga Pharisees, priests, teachers of the law, yan po yun. Dahil alam na alam nila ang mga prophecy na may isisilang na Kristo o mensahero ng ating Ama sa langit. Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan sa Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na namamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila ay nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata o bata. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. So bata na nang nakita nila, hindi po sanggol at hindi sa sabsaban. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria sa kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Aba, para silang tumama sa loto niyan. Dahil yung mga regalo na yan ay regalo para sa mga hari. So ngayon, alam na natin, diyan pala ina-associate yung three kings sa tatlong regalo na panghari. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi, pati pala sila kinakausap sa panaginip.
Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Pumangon ka't dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin." Bumangon nga si Jose at nang gabing ring iyon, dilalan niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas o ng mga magi. Kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. So, ang ibig sabihin pala nito, mga 2 taon na pala si Jesus nung nakita siya ng mga pantas o ng mga magi. At ito ang kahindig-hindig at kagila-gilalas na pangyayari. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang isang tinig ng pananangis at ng malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. Pagkapanaw ni Herodes, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon habang siya ay nasa Ehipto. Sinabi sa kanya ng anghel, "Bumangon ka, dalhin mo na sa Israel ang iyong mag-ina, sapagkat patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata." Kaya't bumangon nga si Jose at dinala sa Israel ang kanyang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang nagahari sa Judea si Arelao na anak ni Herodes, natakot siyang pumunta roon. At dahil binigyan siya ng babala sa kanyang panaginip, sila ay tumuloy sa Galilea at doon nanirahan sa bayan ng Nazaret. So, ibig sabihin matagal-tagal din pala silang tumira sa Ehipto. At nung sila'y bumalik, ay malaki na si Jesus. At marahil si Joseph ay may edad na, kaya napansin nyo, panay ang tulog niya. 4 na beses siyang kinausap sa panaginip. Okay, sige, tapusin na natin. Sa gayon natupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Dahil si Jesus ay nanirahan sa Nazaret at dun siya lumaki. Okay, message. Ano ba talaga ang mensahe ng Pasko? Ang Pasko ay alaala ng paghihirap na naganap sa pagsilang ni Jesus. Application. Sa Paskong ito, alalahanin natin na may nagmahal sa atin ang ating Ama at si Jesus sa desisyon puntahan tayo dito sa lupa. Naway mapakilala at maipadama sa ating kapwa ang pagmamahal nila sa atin. Ano naman ang karakter na ipinakita ni Jesus? Mapagmahal. Nakita niya naman, magdesisyon kayo ng Ama upang puntahan tayo dito sa lupa para ipakita niya ang pagmamahal ng Ama at ni Jesus sa atin. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Naway araw-araw maramdaman natin ang pagmamahal ng ating Ama at ni Jesus at maramdaman natin ang Pasko araw-araw. Bye-bye!